Hindi na po tama itong pinaggagawa nitong Marcos na bangag na ito. Hindi na po tama. Bago po pala umalis yan sila papuntang New York sa Amerika, nagparty-party pa. Bawat party po yan, baka hindi niyo alam, milyon po ang ginagastos sila. Mababa po ang 10 milyon. Dahil dyan lamang po sa pagpapaputok nila dyan Nagbabayad daw po yan sila ng 5 milyon. Sa loob ng 1 linggo Diyan sa mga paputok na yan. How much more to nagparty-party pa bago pumunta ng Amerika. Ito na po ang matindi dito. At talagang kung ikukan ninyo, kung tatantyahin nyo yung mga sarili ninyo, palagay ko pag binitawan nyo ang kamaon nyo, talagang gusto nyo durugin ang bungo ng mga putang inang yan Alam nyo po ba na yung eroplano pala na talagang presidential airplane, ayan po ay gumagastos ng 31 milyon bawat isa na eroplano. Ngayon, 2 po yung dala nila. So, tigti 31 milyon. So, magkano po yun? 62 million pesos. Ang gastos po niyan. Pumunta lang po siya doon para magpabida-bida, para i-display lang niya yung ilong niyang tumutulo na yung Coca-Cola sa ilong niya. Yan po yung sinasabi dati ni Duterte na pagka mga adik ay hindi nila namamalayan yung pagtulo ng sipon nila, kagaya kay Lagdamiraw. Nakakagigil talaga, nakakagigil. Siguro, putang ina, pagka ito sigurong kamao ko ang dunga po ito sa pagmumukha ng mga animal na yan Sisiguraduhin kong hindi baling mabasag tong kamao ko, basta mabasag ko yung mga bungo ng mga animal na yan Nakakagigil. 62 milyon. Diyos me. Samantalang yan sana, kung yung 62 milyon na itinulong na dito sa ating mga mahihirap nating mga kababayan, kahit pa paano sana maibsan yung mga kagutuman itong mga kababayan natin. Pero patuloy po nagwawaldas ng pira itong mga animal na ito. Tuloy-tuloy po ang pagwawaldas nila ng pira. Anong klaseng mga tao ito? Tao pa ba ito? Talagang sinadyang mga demonyo na itong mga animal na ito. Wala na pong katigil-tigil ang pagwawaldas ng pira. Walang-wala na po tayo, simot na po tayo. Para po maintindihan ninyo ito muna, para po malaman ninyo. Ayan. Party pa bago pumunta sa New York. Bago pumunta sa New York, ang balita ko, 2 pang jet ang dala. Bukod dun sa official jet, dala pa yung jet na ginamit para dalhin si Tatay Digong sa Netherlands, parang backup. Ang tindi, Hindi bali yung sasakyan mo may backup. Ito, aeroplano mo may backup. At ang nagtanong ako sa mga kaibigan ko sa aviation industry, 31 million daw bawat aeroplano ang gastos. Can you imagine? Ang mga tao, hirap na hirap, ang taas ng presyo ng gas. Gagastos ka ng ganoon para lang 2 aeroplano mo sa luho mo. Yan po ang insensitiveness ng government. Yan po ang mabigat. Ngayon, ang problema, delikado po tayo ngayon. Sinasabi ko, baka hindi na-realize ng Malacanang yan. Sapagkat ano bang sitwasyon ngayon? Overall, ang daming galit na mga kababayan natin. Yun, sinasabi ko. Ang daming galit. However, yung mga usual na napagsusumbungan nila, yung House, mas inuuna pa yung impeachment kaysa mag-imbestiga ng anomalya. Yung Senado, hindi pa nakakausap yung Marines. Wala na daw. Hindi na daw credible, sabi ni Ping Lacson. Paano ko magsusumbong yung Blue Ribbon Committee chairman mo? Hinusgahan na. At dahil po sa lumalalang gera sa pagitan. Ayan po. So, 31 milyon ang gastos bawat eroplano, 2. So, bali 62 milyon.
Yan po ay times 2. So, 62 million, magkano na? 124 million na. Times 2 po yan. Alam nyo kung bakit naging times 2? Hotel. Ay, dalawang eroplano ang sakay. Alam nga naman na sama-sama sila sa isang kwarto. Kung maaari po yung tigi-tigi isang kwarto yan. Kaya 124 million ang gastos ng mga putang mga na ito. Yung nakatambay nga lang doon na sasakyan, nasabi ko na po, $100 per hour, nakatambay lang po yan. Magamit o wala, babayaran po nila yan. Baka hindi lang po times 2. Yung 62 million, hindi lang po times 2. Dahil doon sa ilan yung tao na yan na mga kasama na entourage na yan. Tigi-tigisan ng kwarto yan. Plus, pa-shoppingin pa niya yan. So, times 3 pala. Times 3 yung 62 million. Sa dami ng mga gutom na gutom nating mga kababayan, putang ina naman. Hayop. Ang tindi mo, Marcos. Ang tindi mo. Hindi ko maintindihan kung anong galit mo sa mga Pilipino eh. Pagtagalin pa ba natin itong mga ito? Ha? Putya naman. Grabe. Kaya po, nakakapangilabot man na banggitin ito, pero sana mag-crash na lang kayong lahat, putang ina nyo. Hayop kayo. Imaginin mo yan, ganun ka, 160 million. O kayo na po mag-compare, yung 60, ano yun? 64 million. Ha? O 62 million. Times 4. Walang hiya. 200. Ay, times 3 lang pala. Times 3. Imaginin mo, yung gastos lang niya na nagbida-bida lang yan doon. 186 million. Grabe. Putya naman. Wala po akong pakialam sana. Kahit pa kung sarili yung pira yan, hindi na naman sariling pira yan eh. Pira nga ng bayan yan, pira ng taong bayan yan. Bakit ganun na lang kayo kagalit sa pondo ng bayan at gusto talaga ninyong libasin? Grabe. Mga kaibigan, nanganganib na po ang Pilipinas. Nanganganib na. Ano mang oras, sasabog tayo. Yun pong mga kwan. Mayroon po akong video dyan, balikan nyo yung mga safe na lugar if ever na magkabiglaan. Mayroon po dyan na ipina-play ko rito yung mga safe na lugar na pupuntahan ninyo kung sakali. Kasi hindi ko po kayo lahat ma-accommodate ng mga Pilipino. Hindi ko po kaya accommodate dahil pangkwan lang po ito. Maaaring para lang po ito sa mga subscriber ko talaga itong kwan ko. Itong lugar ko rito. Kaya hindi ko po kayo ma-accommodate lahat. Kaya nandyan naman po, balikan nyo po yung video ko. Nandyan po yan, yung mga safe na lugar. At baka po sasabog na tayo bigla-bigla dito. Grabe. Sana ba yun? Ay.
Alam niyo po ba na mayroon po palang bago ngayon na yung hindi ko alam, nalimutan ko, ipapanood ko lang po sa inyo. Yung pagka tinamaan po kayo, tunaw, maging buto. Maging buto ninyo, tunaw. Walang makikita. Anyway, para lang po makunin ninyo, kayo na lang po ang makinig. Kasi mahirap ko po ipaliwanag ito na. May ugaling Mahigit 2,800 mga Palestino sa Gaza ang iniulat na naglaho ng tuluyan mula nang magsimula ang digmaan ayon sa isang special investigation. Batay sa ulat, nag-evaporate o naglaho umano mga biktima matapos tamaan ng high-temperature weapons na kayang tumunaw ng laman ng tao. Ayon sa Gaza Civil Defense, kanilang ikinukumpara ang bilang ng mga taong nasa isang gusali bago ang airstrike at ang bilang ng mga bangkay na kanilang narecover. Kapag may nawawala at wala nang matagpo ang katawan, kahit magsagawa ng masusing paghahanap sa mga ospital at morgue, saka lamang sila kinaklasipika bilang evaporated. Sinabi ng mga military expert na posibleng ginamit ang thermobaric at thermal bombs, maging mga US-made na mga bomba na naglalabas ng matinding init at pressure na kayang tumunaw ng soft tissue ng tao. Ayon sa mga legal experts, ang paggamit ng ganitong armas na hindi kayang ihiwalay ang civilian at combatant ay maaaring war crimes sa ilalim ng international law. Grabe. Yan, matutunaw ka pag tinamaan ka nito. Kaya yun po ang delikado po talaga ko sa mga building lang kayo. Tamaan ito, matutunaw kayo. Kaya yun po yung, aywan ko ba, hindi ko maintindihan kung bakit dinibilop ko itong lugar ko na ito. Sino ba mag-aakala na ngayon ay pwede kong magamit pala ito? Kaya lahat po talaga, ginaguide talaga lagi ako ng ating Panginoon eh. Imagine mo, sino magkaakala nito? Ha? Kaya dinibilop ko lang po ito na sino bang paglalaanan ko? Wala naman po akong alam na paglalaanan. Hindi ko naman po alam na kung ano pa. Dinibilop ko ito, ilalim ng bundok ito. At napakaluwang ito at may mga kanya-kanyang mga division ito. Na parang kala mo mga kung ito. At yung 5-star hotel nga kung tutuusin to. Pero nasa ilalim ng bundok. So bakit ko nga kaya hindi ko po alam talaga. Bakit ko dinibilop ito? At talagang nagdala pa kami rito ng special machine talaga para kutkutin yung mga bato na mga kwan dito. Para maging magkaroon ng labasan, entrance at saka kung ano pa yung mga kwan dito. At sabi ko nga po napakaganda dahil dito na rin mismo pwede na rin kayong maligo dito. Dagat po ito, silalim, pero mayroon din po sa taas ang gagaling. Sa gitna ng bundok na ito may pinanggagalingan po ng tubig na talagang bukal talaga na yun po yung pwedeng mainom. At kung hindi man po pwedeng mainom, ay nandito po sa atin may machine po tayo na pwedeng mag-purify ng tubig na yan ng pag-inom. Ewan ko kung bakit ko dinibilop ito ng hindi ko alam kung anong purpose. At yung pala baka magamit na talaga ito. So talagang lahat ng kilos ko, lahat ng kwan ko talagang ginaguide ako ng ating Panginoon. So yun nga lang po talaga, hindi ko po kayang i-accommodate lahat ng mga Pilipino dahil hindi po tayo magkasya rito. Hindi po tayo magkasya. At kaya nga po sabi ko doon lang unahin ko muna itong mga subscriber ko. Ngayon kung maluwag pa, adi saka tayo magtanggap ng hindi natin subscriber. At yun po talagang
Hindi ko malubos maisip kung bakit ganito na lang yung pagwawaldas ng pira nitong bangag na ito. Hindi ko po alam talaga. Imaginin mo, kadami-daming mga Pilipino ang takot na takot at gusto magpa-repatriate, hindi ma-repatriate kasi wala daw pira na. Di ba nag-trending yan doon sa nag-viral na yung sinasabi nung employee ng Bahrain Embassy ba yun? Na sabi, magsumbong na kayo kung saan kayo gusto magsumbong. Wala nang pira Manila. Yun ang sinasabi. Tinanggal na po yun. Yung nag-viral, tinanggal na po. So, ayan. So, maaaring magkuhan lang po tayo. Magkiramdam. Dahil baka po may mga pro-iba na to tayo at mga batikan po itong mga ito, mga analyzer na talagang anumang oras ay talagang ano ba itong OFW vlog na ito. Sandali, i-play lang muna natin kung ano ito. Marcos Magna Nakaw. Hindi. Na-play ko na yan kahapon. Ayan. Magnanakaw talaga eh. Ano pa ba? Ay, grabe. Ko po alam. Imaginin mo yung pagwawaldas ng pira ng kwan. Protesta na narito sa eksaktong lugar na to. Yung mga namumuno po rin. Ayan po, may mga nagpo-protesta po pala na yung mga retired colonel, retired na general. At lahat po yan, marami po sila. At ito pong nagsasalita ngayon ay si GC Casuho. Ayan. Mga namumuno po rito, mga retired na mga opisyal ng militar. Merong mga retired generals, colonels. Ayaw nila magbigay ng number. Pero sabi nila, marami sila. At ang nakakagulat dito, retired na ho sila, nananahimik. Biglang napasali uli sila sa pagprotesta. Yung ilan ho sa kanila, alam ko, kasali rin sa mga tangkang kudeta nung nakaraan. At sinasabi nila, bakit kailangan mangyari na naman ang ganito sa ating lipunan. Patay na si General Maligalig. So, ang mga Ramboys ng 86, 85, 86, 89, lahat po ng mga nagtangkang magkudeta noon, they're still around. Si General Yugyug nandito pa, yung asawa po ni Mrs. Maligalig, si General Proceso, kasama ho sila. Ano pong message nyo dito po sa protesta ngayong araw? General. Sa akin talaga, tigilan na natin talamak na korupsyon. Ito kami, lumalaban pa din. At ito bang gusto nating buhay, tumanda para lumaban sa mga corruption. Ito yung ayaw namin noon, di ba? Kaya kami naglaban. Pero andito pa din, dumating pa din yung kailangan lumaban pa ulit. Kawawa naman ang mga kababayan natin. Once and for all, itigil na natin itong korupsyon na to. Hindi pa kayo... Itigil na natin itong korupsyon. Hindi kayo nahiya itong Marcos na ito? Kabi-kabila yung mga protesta. Talagang hindi nahihiya itong hayop na to. Tangina. Marcos Magna Nakaw. Ito pa si Buying. Talagang, ito, panoorin nyo lang, We're here to be fair. Kung ako hindi fair, aaminin ko ba yung ICC? Hindi. Yung sabi ko, totoo yun. Pero walang 18 tao roon sa labas ng bahay ko. Sir, hindi kasama ba? Nakita ko naman sila, umalis eh. Oh. Sir, hindi kasama ba si Secretary? I cannot recall now. Victoria was there, Hilaris was there. But we've met in that house before. Nakakausap sila doon. But I remember the two ICC people who were there. Naalala ko sila. Ito na naman si Boying, dinaanan naman tayo sa ratsyada ng bunganga. Para kang babae, ang daldal mo. Putang ina ka, ano sinasabi mong fair
Dahil inamin mo na nakipag-usap ka, nakipag-meeting ka sa ICC, fair ka na? Ano ba ibig sabihin ng fair? Putang ina, Boying. Unang-una, kung talagang fair ka, hindi mo para hingin ng ganun-ganun lang ang posisyong ombudsman kay Bangag. Naalala niyo ba merong isang interview itong si Boying? Inamin niya, hiningi niya yung posisyon kay Bangag. Nadula siya eh. Nasabi niya yun eh. Hindi lang pinalaki ng media, ewan ko ba kung bakit. At ito naman si Bangag, palibasa Judy, kahit itong putang inang to, binigay lang din ang ganun-ganun lang. Putang ina, nilalaro niyo yung Pilipinas? Hinihingi niyo lang yung posisyon? Anong kaya sinasabi mo, Boying? Hindi ka nga pasado sa requirement para mag-apply, ha? Application pa lang ito, ha? Hindi ka pasado. Ang main requirement para makapag-apply pa lang ito, ha, bilang goodsman, is dapat wala kang record sa kanila. Sa kaso mo, Boying, may record ka. Utang ina mo, hina-high mo ako eh. May record ka. Kaya yung fair, tigilan yung paggamit yan, di mo alam ang ibig sabihin yan, ulul. Putang ina, dahil inamin mo na nakipag-meet ka sa ICC investigators, fair ka na. Ang nakakaloka, wala ka namang choice kundi aminin. Dahil hindi pa rin namin nakakalimutan kung paano mo ito dininay sa Senate hearing, kasama sila Bato, sila Amy Marcos, ganun. Sabi mo hindi ka nakapag-participate, hindi ka nakipag-coordinate sa ICC Kinemerut. Interpol lang. Yan ang sinabi mo, di ba? Merong warrant of arrest from Interpol na hindi nyo rin naman pinakita. Tapos, nung nagsalita yung mga Marines, ayan, bigla kang napaamin. Di ba? Sabi mo bang, oo, inaamin ko. Eh ano ngayon? Oh, yabang mo pa eh. Tapos, meron ka na namang pagsisinungaling. Hindi mo na maalala kung kasama si Trililing. Putang ina, nung inamin mo, na sabi mo, oo, inaamin ko, bakit? Eh ano ngayon? Di ba ikaw nagsabi? Nandun si Trillanes. Kasi kaya mo nakilala yung mga ICC investigators na yun dahil kay Trilling, siya yung naging tulay, kaya mo nakilala yung mga yan. Tapos ngayon, may bago ka na namang statement, may bago ka na namang kasinungalingan, hindi mo naaalala kung nandun si Sundalong Kanin. Putang ina ka, napakanuknukan talaga ng sinungaling tong pangit na to. Ayan. Ito pa ang isang nakakaloka. Ayan, Sa sinabi mo. tama na Miss Aluna, at baka may blood ka lang, no? At ayan, at grabe. Talagang lahat na pinagtatakpan talaga na huwag lang mag-imbestigahan yung mga 18 marine na yan. Talagang ganito kahayop ang gobyernong ito. Nagsama-sama yung mga demonyo. Sinasabi ko po sa inyo, ito lang ang tandaan nyo at itagaan nyo sa bato ninyo, sa atay ninyo. Sisigaroduhin ko sa inyo. Ultimong kaluluwa ninyo susunugin ko, tandaan ninyo yan. Wala akong ititira sa inyo. Malapit na. Pag makalibre man kayo dito sa girang ito, hindi kayo makakalibre sa akin. Dahil sinasabi ko, kahit saan kayo pumunta, hindi ako papayag na hindi ko kayo lagot ang mga hininga ninyo. Sinabi ko na yan. Alam nyo na yung pwedeng mangyari sa inyo. Mula dito sa bunbunan ninyo, tatalupan ko kayong mga putang ina nyo. Ibababad ko kayo sa suka na may sili, kalamansi, or ano pa, lahat na maasim. Pagkatapos niyan, uunti-untiin kong pagpuputulin yung mga kamay ninyo, ang panghuli, yung liig ninyo, putulin ko. Tapos sisindihan ko kayo mga putang ina nyo. Maniwala kayo, tagaan nyo yan sa bayag ninyo or sa mga bilat ninyo na mga magnanakaw, lalo na yung Louis Troyan, itong Dilimaw na ito, itong Hontivirus na ito na punong-puno ng garapata ang bilat. Maniwala kayo sa akin, wala akong kwan dito. Wala akong ititira sa inyo ng mga hayop kayo. Lahat ultimong, wala kayong makikitang nako, na ito napakasarap pagpapatayin to mga ito. Maniwala kayo sa akin.
Kaya, sige lang. Yung mga pinaggagawa ninyo. Wala akong ititira sa lahat ng mga pamilya ninyo, mga buwaka ng ano nyo. Wala. Tandaan ninyo. Anyway, wala rin pong pupuntahan sa ngayon itong mga dadaldalin ko rito. At babalik lang po tayo dito sa atensyon sa lahat ng mga subscriber ko. Mayroon po, hindi ko man po sabi dito yung mga pangalan ng mga dapat ninyong iwasan ng mga pagkain. Ipapakita ko lang po ng litrato. Para at least hindi nang galing sa akin. Ano? Yung mga litrato po ng hindi nyo dapat kainin. At ito po yung mga pagkain na sinasabi ko na magdi-develop lahat ng sakit sa katawan ninyo. Nandyan na po yung hypertension, diabetes, bato sa bato, sakit sa puso, lahat na po yan. Manggagaling sa mga pagkain ito. Pero, uulitin ko lang po. Kasi nga po, kahit na hindi ko man subscriber, ay kung mapanoodin nyo ito, ay bahala na po kayong magdesisyon sa sarili ninyo kung itutuloy nyo pa ba ang pagtangkilik sa mga produktong ito ng mga nakakalason. Ito na po, at bago tayo magtapos. Ready na po ba kayo? Ito na po yung mga sinasabi ko, hindi ko mabigkas-bigkas sa ko. Pero at least iba yung mga nag-discuss nito. Ayan po. Screenshot na po. Ayan. Screenshot na po yan. Ayan. Yan po yung mga pangpalasa na pangpatay sa katawan ninyo. Marami pa, wala pa po yung iba dyan. Marami pa po yan. At sa mga susunod ay ipapakita ko rin po. Yan po yung pumapatay. Kaya pansinin po ninyo. Noon bang araw, kayo na po, lalo na po itong mga senior natin ngayon na makakapanood po nito. Noon po bang araw, naging pamilyar po ba sa inyo yung high blood ako? Mataas ang diabetes, diabetic ako. Mayroon ba kayo naririnig niyan? Hindi po ba't wala? Yung mga sakit sa puso na yan, kung may marinig man po kayo, napakadalang. Wala kayong, ngayon araw-araw nyo mapapanood sa anong kinamatay? Sasabihin na inatake, na stroke, na high blood, diabetes. Yan po, bato sa abdo, bato sa bato, ang ikinamatay. Di ba? Yan po ngayon yung mga akuan ninyo, yung maririnig nyo. Noong araw po, wala kayong maririnig na ganyan. Noong araw, dati lang, pagka may mga, kuan lang, may mga, kung ano dyan, mga lagnat-lagnat lang, bibigyan ko lang yan ng mga dahon-dahon. Okay na. Mayroon ako, may itatapal lang ako. Pag masakit ang tiyan, okay na. Ngayon, pumunta ka ng doktor, hospital, may lagnat ka, anong unang gagawin? Magpapalaboratory ka. Kukunan ka ng dugo, saka ka ngayon ititis yung mga dugo mo. Hindi ka gagamutin hanggat hindi ka na laboratory. Tama ako, mali? Lahat. Ngayon pupunta ka ngayon sa
sa hospital ngayon. Yung medyo mahingal po ako. Anong gagawin sa iyo? Isasalang ka sa CT scan. Titingnan niya sa CT scan yung baga mo. Kung saan nagmumula yung hingal mo. Ay samantalang nung araw, mga hingal-hingal na ganyan. Oh, palalagain ko lang sila ng mga dahon-dahon. O ganito, kumuha kayo ng ganitong dahon. Uminom lang kayo ng uminom nito sa loob ng 3 araw hanggang 5 araw. Wala na. Hindi man lang sila pumupunta ng hospital. Pero bakit kayo? Dahil po diyan sa mga kinakain nga na yan, yun po yung sinasabi ko sa inyo. Ano po yung mga sinasabi ko sa inyo dati? Siguro nung araw, nung una kong sinabi na matagal ng panahon na hindi ako kumakain ng kanin. Pero hindi ko po sinabing gayahin niyo ako. Alam ko hindi niyo kaya. Nung sinasabi ko ito na matagal ng panahon na hindi ako kumakain ng kanin, kundi mga talbos-talbos, dahon-dahon, kung ano na lang dyan ang kinakain ko, mga dahon-dahon, at mga iniinom ko, hindi na rin ako. Lalo na po yung mga yan, yung mga energy drink, nako po, huwag po, nakakamatay po yan. Sinabi ko na po sa inyo, meron din ako na factory dati. Kasabay po yan ng Diyos. Doon sa sinasabi ko, nakisusuyo ako sa Taiwanese, na isabay po yung energy drink. Yan po yung X24 energy drink namin. Ha? Yung mga sting-sting ngayon, wala yan. Yung mga cobra-cobra na yan, wala yan. Oh. Kaya nga sabi ko, winidraw ko yung aking pira. Kasi nga, alam ko nakakamatay yung mga ginagawang yan. Dahil po sa pagkain. No, matagal na, ilang dekada na po ako hindi kumakain ng kanin. At kung kumain man ako siguro, yung kaya lagi po akong pagka may biyahe po ako, lagi po akong merong yung parang lunch box. Nandyan po yung in-steam na yung dulo ng kamote. Talbos, di dulo. Talbos ng kamote. May karoon din pong kangkong, mayroon din pong okra. Ayan. Lalo na po yung okra nako. Yan po ang ugaliin yung kumain ng kumain yan. Yan lang po. Sinabi ko na po sa inyo, ayaw ko magpangalan. Ano ba yung mga fast food natin dito? Kayo po magsabi diyan, kayo mag-comment ano ba yung fast food. 'Di ba? Letter J at saka letter M. Lahat ng mga fast food na 'yan nakakalason 'yan. Alam niyo kung ano nakakalason diyan? Yung sobrang hindi niyo namamalayan nagpasok na kayo sa inyong katawan ng sobra-sobrang alat dahil dyan sa mga fast food chain na yan. Lahat po yan. Lahat po ng mga produkto nila nakakalason lahat yan. Hindi ka man malalason ngayon. Pero ibig sabihin ko, pagka palagi ka dyan na lumalamon sa mga fast food chain na yan, doon na magde-develop na lahat yan, lahat ng sakit, lahat ng colon cancer, nandyan na lahat, wala ka nang masabi. Pumunta kayo yan, tumambay kayo ngayon dyan sa hospital. Sa kahit na saang hospital, tumambay kayo. Maya-maya may dinadala. Diabetes. Mataas ang dugo. Yan, high blood. Stroke. Yan po yan. Yan ang sanhi ng mga kinakain at yung mga fast food chain. Anyway, mahaba na po tayo. So basta po ang sinisigurado ko rito, sa pagkatapos ng mga ibinahagi ko ng mga pinaggagawa nitong bangag na administration ito, ay hindi po pwedeng hindi ako magpapakita ng inyong pwede ninyong iwasan ng mga pagkain. Pero sa totoo lang po lahat pwede talagang kung totoosin, iiwasan talaga
Lahat po yan may mga lason. Sa totoo lang po, lahat. Wala na po tayong pinipili dyan. Sa kagustuhan nilang kuhan, lalo na yung kape-kape na yan. So, ang kape, okay. Yung totoong kape. Pero yung nabibili nyo na sa mga grocery, kahit na anong kape yan, may lason na rin po yan. Tandaan nyo yan. At sabihin nyo kalokohan ako, pero mayroon po akong ebidensya na pinanghahawakan dito sa mga sinasabi ko. Kaya hindi po ako basta-basta nagbibitaw ng pagkawala akong ebidensya. Pero sigurado ako na talagang yun ay nakakalason. Pero hindi ko pinapangalanan yung mga yun. Anyway, hanggang dito na naman po at well, dasal na lang po talaga ang pag-asa natin na ipagdasal na lang po natin na magkamatay na lang po lahat ng mga politikong ito. Dahil lahat naman po ito mga magnanakaw eh. Pagdasal na rin po natin na madagdagan pa yung garapata sa bilat ni Delilah at saka nitong si Reza. At maging dito rin kay Lisa. Sana dumami pa yung Lisa or Lisa or garapata sa bilat niyan para mamatay na rin po yan at pasukin na ng garapata yung utak niyan, mamatay na rin po. Kaya kayo mga putang ina ninyo, mga congressman kayo, mga senador kayo, mga putang ina nyo, mamatay na lang kayong lahat ng hayop kayo, putang ina nyo. At siyempre, bago tayo magwakas, sa lahat po ng mga subscriber ko, ito lamang po ang pwede kong iwanang salita sa inyo. Mahal na mahal ko po kayong lahat.